Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Ako, gamit na naman si VP Sara. Ano nangyari kay Abante? Bakit si VP Sara ang hinahanap ni Abante na nagbaha na ang Manila, ang Luzon? Bakit Abante? Sino bang problema yan? Kaninong dapat magbigay ng solusyon? Si VP Sara ba ang presidente? Abante? Excuse me, ang OVP. Take note, kung anong ginawa niya sa OVP, sa budget ng OVP, kinaltasan nyo dyan sa Kongreso. Ang magawa lang ng VP Sara, mamigay ng lugaw, mabigay ng pagkain. May solution ba si VP Sara sa mga nagtarang basura dyan, sa mga flood control projects na nako, alam mo na kung ano nangyari. Tapos si VP Sara pa, ang hinahanap mo, bakit hindi mo makayang mabanggit at hanapin si BBM? Ikaw talaga, Abante, napaghalataan mo talagang, hindi mo talaga gusto si VP Sara. Alam naman natin yan. Ay, nako, Abante, alam mo, yung logic mo, parang matanda na. Parang, wow, kailangan kong mag-ingay para I'm still relevant. Wow, kailangan ko talagang siraan si VP Sara at iko-connect ko ang baha at impeachment kay VP Sara. Baka naman lang magalit ang mga tao kay VP Sara dahil bahang-baha ngayon at hindi makikita natin si VP Sara. Wow. Alam mo kung sino ang hinahanap ng mga tao, hindi ang si VP Sara. Kasi nakikita ng mga tao kung ano ang ginawa ni VP Sara pag may baha. Oh, si BBM ba may ginawa? Ano ang mga sagot ng BBM pagbaha sa Pilipinas? Diba? Tapos ikaw, galit na galit dyan, nga parang manakit, parang gigil na gigil, parang asong, oh. Diba? Naku, Abante, hinay-hinay lang. Baka yung mga sinasabi mo kay VP Sara babalik sa 2028. Baka sobrang takot mo na at kailangan mo nang masiraan si VP Sara. Naghahanap ka ng mga kakamping mo, ng mga kakamping at mga vangangesta. Parang pati mga vangangesta at kakamping, binabaha na rin. Diba? Oy, naku, ano ba nangyari kay Abante? Oy, diba? Ito Kabibig, hinahanap niya si VP Sara, tinatawagan ko ngayon si Vice President, maawa ka naman sa staff mo. Sino bang nagpatawag sa mga staff ni VP Sara as witness sa prosecution? Diba ang prosecution din? Abante, nangyari kay Abante, Sabi ni Abante, nasaan ngayon ang Vice President? Hinahanap ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., si Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagbaha naranasan ng buong bansa. Oh my goodness! Trabaho ba yan ni VP Sara? Di ba sabi niyo spare tire lang si VP Sara? Kayong trabaho ba yan, Abante? Kay BBM yan. Naku, ano bang klase ng brain cells mo dyan o natira sa utak mo dong? Diba? Iginiit ng mambabatas na dapat humarap sa impeachment court si Duterte para matapos na ang usapin. Madam President, bumahaan na, nagagalit na ang Diyos. Huwag mo naman gamitin ang Diyos, Abante. Grabe naman si Abante, Gusto talaga nating i-connect na galit ang Diyos kay VP Sara, kaya kailangan niyang humarap sa impeachment. Nagkaroon ng baha kasi nagagalit ang Panginoon kasi VP Sara hindi humarap sa impeachment. Yun ba ang gusto mong i-connect, Abante? Wow. Grabe naman. Ganun ba ang pag-interpret ng mga tao na, bumaha ngayon, kasalanan ni VP Sara kasi hindi siya dumating sa impeachment, hindi siya humarap sa impeachment. Wow. Anong klaseng logical thinking yan? Grabe naman. 'Di ba? Tapos, pag bumaha, kasalanan ni VP Sara kasi hindi siya dumating sa impeachment court. Wow. Pinatawag na ba si VP Sara? Ako, grabe na to si Abante. Saan niya nakuha yung logic na yan? 'Di ba? Kung sobrang galit na galit kay VP Sara, wala talaga. Ay, nako. Di ba si Abante Abante, Abante naniwala hindi na ganun ka-popular si Vice President Sara Duterte. Pero mataas ang trust rating kay VP Sara, aminin mo. Kung hindi siya gaano ka-popular, bakit mataas ang trust rating niya? Bakit mataas ang kanyang performance rating? Bakit si BBM bagsak na bagsak ang trust rating, performance rating?
Paano ba? Marunong ka bang magbasa ng data, Abante? Ito naniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita ng taong bayan ang nangyayari. Palagay ko, nabawasan na ang rating ng ating Vice President dito. So it means, naniwala ka talaga si BP Sara popular. At naniniwala ka na mataas ang trust rating ni BP Sara. At posible naniwala ka na si BP Sara ang mananalo sa 2028. Kaya ngayon, nagsulputan na naman kayo at hinahanap yung si BP Sara na bumaha na ang Luzon, nagagalit na ang Panginoon kasi hindi humarap si BP Sara sa impeachment court. Anong connect? Anong connect, Abante? So si BP Sara ang nagawa ng bagyo, ng baha? Ano ba naman yan? So sabi ng Panginoon, dahil sa iyo, BP Sara, galit na galit ako, hindi ka dumating sa impeachment court, magbaha ang Pilipinas. Ganun ba? Uy, grabe naman ka-powerful ni BP Sara. Grabe naman ka-importante ni BP Sara sa Panginoon. Ano ba naman to si Abante? Napanood niyo ba, kabibig? Napanood niyo ba ang galit na si Abante? Ewan ko ba, kabibig? Diba? So panoorin niyo ang video basta panoorin niyo ang video, kabibig. Watch this video. Bilang bishop, no? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Napupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayo pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos na ito. Ikaw na mismo pumunta rito. Mag-explain ka. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness. Humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga eh. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka haharap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President. Humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangan ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Ako naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Oo. Yung survey na nakalagay the more than 50% ng taong bayan tumitingin na ano ba talaga ebidensya. Palagay ko, nabawasan na ang rating ng ating Vice President dito. Dapat tinan niya na maigi na pag tinuloy pa natin ito at makita ng taong bayan ang mga nangyayari, palagay ko, I think the people of this country will decide on what is proper and what is right. Tama ba yung 85% of Filipinos want the trial to proceed? Oo. Parang They want the trial to proceed. And 57% of them would like to see the evidence. Which is okay. Sa akin, sinasabi ko, sana hindi maging exercise of politics ito. Dapat ito, makita na ng taong bayan, makita na impeachment court mismo. Itong ebidensya, ito, nakalatag sa inyo. Oo. Na huwag sanang magkaroon ng blinders o ng tinatawag nating political cataract ang mga senator judges tungkol dyan na hindi nila makita ang pieces of evidence na ipinesent. Diba narinig nyo sa Abante? Oo. Sabi pa nga dito, I think the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress.
Mandato namin to eh. Mandato ng Senado to. Ang daming pinatawag na ba si BP Sara? Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery on the constitutional mandate of Congress to investigate and to put an impeachment court. Huy, tapos na ang impeachment court sa sa Congress. Move on pag may time. Na Senado na tayo, abante oh. Sa Senado na, yung pinangarap nyo na magkaroon ng impeachment trial sa Senado, nangyari na. Move on. Past is past. Nagawa nyo na yung trabaho niyo sa Kongreso na pumirma kayo sa impeachment ni Bisara. Tapos na yon. Period na yon. Nangyari ng impeachment trial. Dapat humarap siya. Siya ang mag-explain. Huwag yan sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo. Nakakaawa po yung staff niya na mag-explain. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon si Bisbisan, maawa ka naman sa staff mo. Sino ba ang kumuha sa mga staff ni Bibi Sara as witness? Diba ang prosecution? Diba? Ano ba naman to si Abante? Parang out of this world. Parang hindi niya alam kung ano na nangyari ngayon. Diba, Kabibig? So, ikaw, Kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Ako, natatawa na ako kay Abante. Bigla na lang ulit sumulpot si Abante, no? Baka nakakota na si Abante. Baka sinasabi, Abante, it's your time na. Magsalita ka na naman ngayon. Parang hinahanap ka na ng tao ngayon. Asarin natin si BP Sara. Asarin natin ang mga DDS. Di ba? Galit na galit talaga si Abante, mga Kabibig. Hindi ko alam kung bakit siyang galit na galit. Di ba? Dapat sana, careful siya. Oo. Pero, tatakbo ba ulit si Abante? Parang hindi na yata siya tatakbo, no? Kaya feeling ko, lang siya nagpa-drama lang siya ngayon sa Abante. Nagdrama lang si Abante ngayon para kumuha ng ng sentimiento sa public. Kumukuha lang siya ng mga taong maniniwala sa kanya, mga tao na sasabihin tama si Abante, di ba? Kalerky naman to, mga Kabibig. So ikaw, ano ang iyong reaction hinggil dito? Dapat ba nating bigyan ng panahon si Abante? Dapat ba nating paniwalaan ang mga statement ni Abante? Si Abante naman, may point naman si Abante na harapin mo VP Sara, kaya nga merong impeachment. 'Di ba? Ang impeachment is para pagharap ni VP Sara. Impeachment sa Senado. 'Di ba? Ito ang gusto ng Kongreso. Ano pa ba ang gusto niyo? 'Di ba? Hintayin niyo ang panahon na si BP Sara ay haharap sa Senado. Sabi naman ng Chis Escudero, depende lang kung gusto ng Vice Presidente humarap sa Senado or hindi. 'Di ba? Hindi ba sila makaintindi doon? Yun ang problema. Palagi nilang sinisiraan si BP Sara na ganito, ganyan, harapin mo. Hinaharap na nga ano bang gusto nyo? Walang legal counsel si BP Sara? Siya lang uupo doon, aatakihin ng prosecution, tanungin ng prosecution, and the same time, hindi magdepensa sa sarili niya. Ano bang gusto? Nahihirapan na kami kung ano ang gusto nyo. Meron na impeachment trial. Tapos sabihin nyo, BP Sara, humarap ka, huwag yung mga staff mo. Tapos ang mga staff, ginawang witness ng prosecution. Sana hindi ko kinuha ng prosecution ang mga staff ni BP Sara bilang witness. Ngayon si Gina Acosta ginawang hostile witness. Ano ba kasi ang gusto nyo? Naguguluhan na ang mga tao. Naguguluhan na kami sa inyong gusto. Alam namin ang anong gusto nyo, makonvict si BP Sara. Yun lang naman ang gusto niya, makonvict si BP Sara. Pero hindi naman hahayaan ni BP Sara na hindi siya magpa-fight back. Na hindi niya ipakilala sa taong bayan kung ano ang katotohanan. Hindi naman pwede kayo-kayo lang ang paniniwalaan ng taong bayan. Diba? So, BP Sara also has a legal counsel, nag-i-interrogate, at nalaman ng sabayang Pilipino kung ano ba ang totoo. Nakakatawa naman na, BP Sara, humarap ka sa Kongreso, o humarap ka sa Senado, sagutin mo, ano ba naman yan? Nasa tamang proseso naman ng impeachment trial, di ba, Abante? So, maghintay-hintay tayo. Huwag masyadong atat na atat. Pati Panginoon ginagamit yun sa mga statement nyo. Thou shall not use the name of God in vain. Diba? Huwag naman. Respeto naman. Bumabaha na daw ang Luzon. Kailangan nagalit na ang Panginoon. Ano ba naman? Diyos ko. Diyos mio, Marimar.
So yun lang kabibig ang ating Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ikaw kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito sa mga kadramahan na naman ni Abante? Ang daming drama ni Abante, as in super duper. Madrama siya ngayon. Ewan ko nga ba, bakit siya biglang nag-ingay ulit ngayon? Siya ba ang nakatoka para galitin ang mga DDS, para galitin ang mga supporters ng BP Sara, o para galitin si BP Sara? Siya ba ang nakatoka ngayon para humikayat ng mga kakampi at maniwala sa kanya? Ang problema ngayon, sabi ng mga netizen, binabaha na nga kami, impeachment pa ang pinag-uusapan ninyo. Binabaha pa na nga kami, BP Sara pa rin kayo. Ano ba ang ginawang solusyon ng gobyerno? Huwag yung hanapin si BP Sara. Sabi niya, si BP Sara, hinahanap natin nasa ibang bansa. Hanapin niyo si Marcos kasi siya ang presidente. So, hinahanap niyo si BP Sara kasi naniniwala kayo mas capable si BP Sara sa paglutas ng solusyon ng baha. Yun ba ang pinopoint out niyo? Ano ba naman yan? Parang ginawa yung walang alam si Marcos. Parang i-keep on calling out VP Sara, binabaha na ang Luzon. Parang pinaramdam nyo kay BBM na wala siyang kwentang presidente. Parang pinaramdam nyo kay BBM na wala siyang magagawang solusyon at si VP Sara lang ang makapagbigay ng solusyon. Ganun ba? Ay nako. Yun na nga, sinasabi natin. Call out ako kay VP Sara, pero yun pala ang gusto nyo, si VP Sara magbigay ng solusyon. I-call out nyo si BBM kung para sa taong bayan kayo. Kung talagang you're fighting for the truth, kung talagang you're seeking for the truth and you're seeking for the solution of this baha all over, i-call out nyo si Presidente Bongbong Marcos. Wag si VP Sara. Diba? O yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.